Oh, ngayon, mga bossing, balikan lang ho natin ng konti yung EJK. May nagulat ako dito, no? Nagulat lang ho ako dito, mga bossing, sa balita na ito. Siguro dito, hindi ako masyado makakapagkomento, pero bahala na. Ano po? Sabi, EJK is 122 na bata. Sabi sinadyang patayin sa unang bugso ng drug war. Sabi ng OMCT. Nasa 100, sinadya, biruin mo yun. Yun yung pagkakabasa nila doon sa mga pangyayari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nasa 122 bata, edad 1 hanggang 17. Sinadya. Bagay po, may mga nakikita tayo, mga bossing, no? Na 3 taong gulang. Oh. Tapos kapag ka narinig natin kung ano yung dahilan, kung ano yung masasabi nila Bato de la Rosa, shit happens lang daw ho. Collateral damage lang ho, mga kababayan, di ba? Ngayon, kapag ka binasa mo to, hindi kaya ganun lang ang kanilang mga reaksyon? Kumbaga kasama doon. Anyway, ang sinadyang patay, nasa 122 bata edad, 1 hanggang 17 ang sinadyang patayin ng mga pulis o ng often masked or hooded assailants, no? Na konektado sa pulisya noong 2016 hanggang Disyembre 2019. Kaya nga ho, hanggang dyan lang 2019 yung iniimbestigahan at nililitis, no? Kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga ho, nung 2019, natakot na po si dating Pangulong Duterte. Kinabahan na po. Iniimbestigahan ako ng ICC. O sige, aalis na kami dyan. Babaklas na kami sa ICC. Di ba? Kung walang kinatatakutan, no, mga bossing, bakit? Sige, pala kayo mag-imbestiga. Tama ang ginagawa namin dito. Hindi. Ang naging reaction ho, umalis sa ICC, humiwalay. Tignan niyo po ang respeto ng ICC sa Pilipinas pa rin ho, mga kababayan. Kaya ho nilang gawing investigasyon from 2012 hanggang 2022 hanggang matapos ang termino ni ni dating Pangulong Duterte. Pero dahil nga po 2019 humiwalay na, hanggang doon lang ang imbestigahan. Di ba, Chi? At Arlanza, Lenny 35. Ngayon, noong Hulyo 2016 hanggang December 2019 sa kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ayon sa 2020 report, 2020 report ng World Organization Against Torture. Grabe, World Organization Against Torture. Organisation Mondial Contre a la Torture, OMCT. Ano po yung balita dito? Nakasulat dito, may titulong, How could they do this to my child? Paano nila nagawa ito sa aking anak? Siguro yun ho yung mga sinasambit ng mga magulang. Di ba? Yun po siguro yung mga sinasambit ng mga magulang habang hawak-hawak po yung kanilang mga anak na nakahandusay po sa gitna ng kalsada at duguan at wala na pong buhay. Kaya yan ang naging title nila. Di ba? Kaya po yan yung naging title nila. Paano ninyo ito nagawa sa aking anak? Alam niyo po yung Lapieta? Yung Lapieta po, si Mama Mary hawak si Jesus Christ kung wala ng buhay na ganun. Ganun po yung nakikita ko. Hindi ko alam kung kay Kian de los Santos ba yun, no? Pero ganun po yung nakikita ko, mga kababayan. Si Jesus Christ, nung wala ng buhay, nung ibinaba po sa pinagpakuan ng krus, si Mama Mary ang unang humawak na ganun. Hawak-hawak niya. Ang tawag po doon, Lapieta. I-search nyo po yun. No? Makikita nyo din po yung litrato kung hindi si Kian de los Santos. No? Halos hawig na hawig po.
May titulong, How Could They Do This to My Child? Extrajudicial Killing of Children During the War on Drugs in the Philippines. Ang report na isinapubliko noong June 2020 ay ginawa at ipinablish ng World Organization Against Torture na nakabase sa Geneva, Switzerland at ng Children's Legal Rights and Development Center. Tampok sa report ang mga impormasyong direktang kinalap sa mga lugar kung saan pinatay ang mga bata. O, may basihan sila. May basihan po, no? Ibinatay sa interview sa pulisya, barangay, opisyal. Aba, ibig sabihin nito, may mga pag-amin yung mga pulis na yung mga bata ay pinatay talaga nang walang kalaban-laban. Pulis, barangay, kamag-anak ng biktima at mga testigo at sa pagsusuri sa mga opisyal na dokumento sa bawat kaso. Natukoy sa report na malinaw na pattern ang pamamaslang. Meron pa nga yung ano nila, di ba? Yung reward, yung pera, meron pang pattern din yun. Nasa taas si Bongo, nasa taas si Bato de la Rosa, tapos ibabaw si dating Pangulong Duterte. Natukoy sa report ang malinaw na pattern sa pamamaslang kabilang ang pag-target sa mismong biktima, pagpatay sa mga bata bilang proxies kapag ka hindi matagpuan ang target. Ay, grabe. No? Mistaken identity at tinatawag na collateral damage. Yan pong collateral damage ay narinig po natin kay Bato de la Rosa. Biruin mo, no? Ikaw, magulang ka. 3 taong gulang. No? 3 taong gulang yung anak mo, kagaya nung anak ko. Oh. Tapos malalaman mo, ayun, namatay yung anak mo, sangkot sa droga. Diyos ko po, bakit nyo nagawa sa anak ko to? Tapos maririnig mo kay Bato de la Rosa, shit happens. Collateral damage. Ang saklap po, mga kababayan. Napakasaklap po. Alam nyo po, dito sa mundong ibabaw, mga boss, chief, amo, sir, ang pinaka kayamanan natin ay ang buhay natin. Billion-billion, yung yung mga kingdom mo, nakakulong ka, nagagamit mo ba? Hindi. Mayaman ka, madami kang pera, may sakit ka naman, masaya ka? Hindi. Diba? Tapos maririnig mo, nawalan ng buhay yung pinakaiingatan mong anak, 3 taong gulang, tapos maririnig mo, collateral damage. Maririnig mo, shit happens. Saklap, Siguro hindi natin ipagpapalit ang ating buhay. Anong siguro? Sigurado ako hindi natin ipagpapalit ang ating mga buhay. No? Kapalit po ng limpak-limpak na kayamanan. Pagka wala ka ng buhay, wala ka na din. Kahit napakarami mong kayamanan, iiwan mo yan sa ibang tao, iiwan mo yan. Yung mga kamag-anak, yung mga mahal mo sa buhay, ang makikinabang niyan. Pero ikaw, wala na. Kaya ako po nasasabi na ang buhay po ang pinakakayamanan natin. Pero parang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang buhay para sa iba o para sa kanila ay wala lang. Buhay nyo yan no? At least kami buhay. Ganun ho ang lumalabas Di ba, Sir Archie Beroya? Hindi pa kasama yung mga kalaban nila sa politika na tinaniman ng kaso drug lord after itumba paglabas ng City Hall. 2 relatives ko. May pag-asa sana kung nanalo si Governor Fernandez, tinalo ng tao ni Duterte, sabi ni Sir Archie Beroya. Ngayon ho, mga kababayan, iwan na ho natin yan. No? Dakuin po natin yung si Roque. Paano kaya kung anak ni Bato yung namatay, ano kaya ang sasabihin ni Bato?
Naku, iyak po yan, no? Iyak ho yan. Kaya nila ho mga nasasabi yan dahil hindi nga ho nila mga anak.